Malungkot na malungkot si Evelyn. Kagabi kasi ay nabalitaan niya na pumanaw na ang kanyang tiya Luisa. Malapit siya sa tiyahin dahil wala itong anak. Madalas nitong sabihin noon sa kanya na siya na ang itinuturing nitong anak. Nag-iisa sa buhay ang kanyang tiyahin. Mayroon daw itong nobyo noon na isang sundalo, subalit hindi na ito nakabalik ng buhay dahil nasawi ito sa digmaan. Kasalukuyan silang nasa burol ng tiyahin nang marinig niya ang galit na bulong ng kanyang tiya Celia, isa sa mga nakababatang kapatid ni Luisa. Kausap nito ang isang lalaking hindi niya kilala. "Ano? Papaanong hindi mo pwedeng sabihin sa akin ang huling habilin ni Ate Luisa? Hindi ba dapat isa ako sa mga makikinabang ng pera niya?" "Pasensya na talaga, Ma'am Celia. Pero may mga naiwan ang pumanaw para sa pamilya nyo. Ipapatawag ko kayo kapag nailibing na siya para pag-usapan ang iilang ari-arian na naiwan niya." Sagot ng kausap nito, isang abogado ng kanyang tiya Luisa. Dismayado namang napailing si Evelyn. Hindi pa man kasi naililibing ang pumanaw ay mayroon na kagad interesado na makuha ang naiwan nitong yaman. Gaya ng inaasahan niya, nang mailibing na ang kanyang tiya Luisa ay isang lalaki ang tumawag sa kanya. Nais daw nitong makausap ang buong pamilya nila tungkol sa ari-ariang naiwan ng matanda. Pinapupunta siya nito sa bahay ng pumanaw. Pagpasok pa lang ng engrandeng mansyon ng tiyahin ay binalot na siya ng lungkot. Mas lalo niya kasing naramdaman na wala na ang matanda. Namataan niya ang kanyang mga tiyahin, tiyuhin at mga pinsan na pawang nag-uusap tungkol sa yaman ng matandang pumanaw. "Ako ang dapat makakuha ng pera ni Luisa. Hindi ba't ako ang tumulong sa kanya upang maging matagumpay ang negosyo niya? Ako ang bunsong kapatid. Close kami ni Ate Luisa. Kaya siguradong may naiwan siya para sa akin. Bawat isa ay may haka-haka at dahilan kung bakit sa kanila dapat mapunta ang naiwang yaman ng matanda. Tila tigre ang mga ito, anumang sandali ay handang manakmal kung kinakailangan." Sa wakas ay dumating na ang abogadong hinihintay nila. "Pumunta tayo sa silid ni Ma'am Luisa. Doon ko sasabihin sa inyo ang huling habilin niya." Yaya nito bago ito umakyat ng ikatlong palapag ng bahay, kung saan naroon ang silid nito. Hindi iyon ang unang beses na nakarating si Evelyn sa silid ng tiyahin. Ngunit hindi pa rin niya maiwasang mamangha. Bawat piraso ng damit at kasangkapan sa gilid na iyon ay sumisigaw ng karangyaan. Mula sa mga muebles, mamahaling painting, hanggang sa mga mamahaling alahas. Mayroon ring isang aparador na naglalaman ng mga mamahaling bag, damit, sapatos, pabango at kung ano-ano pa. "Iniwan ni Ma'am Luisa ang lahat ng ito sa inyo. Kunin nyo ang kahit anong bagay na magustuhan nyo at sa inyo na ang mga..." Bago pa man matapos ang sasabihin ng abogado, ay nagunahan na sa paglimas ng lahat ng mamahaling gamit sa loob ng silid ang kanyang mga kamag-anak. May mga nagtutulakan, nag-aagawan at nagsisigawan. "Sa akin itong bag na to, milyon ang halaga nito. Ako na mag-uuwi ng malaking TV. Hindi ba kasi yung kwintas? Ibigay mo yan sa akin." Pakiramdam ni Evelyn ay nasa giyera siya ng mga sandaling iyon. Hindi magkanda o gaga ang bawat isa sa pagkuha ng anumang magustuhan nila. Inilipot ni Evelyn ang tingin niya sa kabuuan ng silid upang tingnan kung mayroon siyang isang bagay na nais kunin mula sa silid na iyon. At mayroong umagaw sa kanyang atensyon. Sa lamesa kasi sa gilid ng malaking kama ay may isang lumang litrato. Nang lapitan niya iyon ay naputunayan niya ang hinala. Iyon ang nag-iisang litrato ng kanyang tiya Luisa kasama ang nobyo nitong si Artemio. Ayon sa kwento ng kanyang tiyahin noon, ang litrato raw na iyon ay kinuha bago sumabak si Artemio sa gera. Nakangiti niyang kinuha ang litrato. Sapat na yon bilang alaala
ng kanyang pinakamamahal na tiyahin. Ilang minuto lamang ay nalimas ang lahat ng laman ng silid. Jackpot ako, ang daming alasang nakuha ko. Anong nakuha mo, Evelyn? Tanong ng pinsan niyang si Elizabeth. Ipinakita niya ang hawak na litrato. Isang malakas na halakhak ang isinukli nito. Ano? Yan lang? Nababaliw ka na ba? Naiiling na bulalas nito. Baka ibebenta ni Evelyn yung picture frame. Mukhang mamahalin eh. Pambubus ka pa ng isa sa kanyang mga pinsan. Yan ang napapala ng mga babagal-bagal. Hirit pa ng kanyang tiya Celia. Kasalukuyan siyang pinagtatawanan ng mga kamag-anak nang magsalita ang abogado. Babasahin ko na ang huling habilin ni Ma'am Luisa. Wika ng abogado habang hawak-hawak nito ang isang piraso ng papel. Kung sino mang mag-uuwi ng bagay na pinaka-importante sa akin ay siya ring pagbibigyan ko ng aking mga kayamanan. Agad na nagkaroon ng komosyon. Ano naman yung bagay na yan? Ito bang painting na to? Alam ko paborito niya ito eh. Usisa ng kanyang tiyo Lucas habang hawak-hawak ang isang obra na likha ng isang sikat na pintor. Inilibot ng abogado ang tingin sa kanila. Tila may hinahanap ito sa mga hawak nila. Huminto ang tingin nito sa kanya. Ikaw ang nais ni Ma'am Luisa na magmana ng lahat. Tila natutuwang pagbabalita nito. Natigagal si Evelyn. Ako po. Gulat na turo niya sa sarili. Oo, ikaw. Marahil alam mo kung gaano kahalaga kay Ma'am Luisa ang larawan na yan. Turo nito sa larawang kip-kip niya sa kanyang dibdib. Napangiti si Evelyn. Alam niya na ito na itinuturing ng kayamanan ng kanyang tiya. Ano ba naman yan? Kung alam ko lang. Himutok ng iilan. Si Evelyn pa pala ang may pinakamaraming nakuha sa atin. Dismayadong komento ng kanyang tiya Celia. Maaari nyo na hong iuwi ang lahat ng yan. Ibenta nyo o isangla. Kayo na ho ang bahala. Wika ng abogado sa mga kamag-anak niyang pawang bagsak ang mga balikat. Naiwan si Evelyn na tulala. Sa kanya napunta ang mansyon at ang milyon-milyong ari-arian ng tiyahin. Maraming salamat, Tia Luisa. Aalalahanin ko ang pag-iibigan nyo ni Lolo Artemio. Sana masaya ka na muli mo na siyang nakasama. Bulong niya habang pinagmamasdan ng maaliwalas ng ngiti ng kanyang tiyahin sa larawan.